Good news para sa mga kababayan nating OFW domestic workers dahil aprobado na ng DMW o Department of Migrant Workers ang mga pagbabago sa mga karapatan ng mga household workers. Isa na dyan ang pagtataas ng sahod na mula $400 ngayon ay ginawa ng $500 at ipapatupad na ito ng DMW para sa mga baguhang OFW at bagong kontrata na ipoproseso nila. Samantala, naatasan naman ang Migrant Workers Office sa iba't ibang mga bansa na makipag-ugnayan sa gobyerno kung saan sila nakabase para maipatupad din ang taas sahod para sa mga OFW na kasalukuyan na nagtatrabaho abroad at para ma-implement na ito sa lalong madaling panahon. Good news po sa ating mga kababayang domestic workers. Itinaas na kasi sa $500 ang kanilang minimum wage kada buwan. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Complete package na para sa karapatan at kapakanan ng mga domestic Filipino workers sa ibang bansa. Ito ang laman ng bagong Enhanced Reform for Filipino Domestic Workers ng Department of Migrant Workers. Isa sa mga nakasaad dito ang pagtaas ng minimum wage sa $500 ng mga domestic workers mula $400. Ang naging basis nito is our consultations with our stakeholders kasi very broad, no? Unlike the minimum wage increases here that can be scientifically pegged depending on the cost of living per region, sa atin across the board kasi for the whole world. So we had to consider yung base or yung floor level at yung expenses ng mga OFWs in their respective countries of origin and a rate that will be common or acceptable to all stakeholders all around the world. Giit ni Kakdag, tataas pa rin ito depende sa bansang target puntahan ng OFW na domestic helper at depende sa skills ng isang OFW. Kaya naman kasama rin sa Enhanced Reform for Filipino Domestic Worker ang reskilling, upskilling at career mobility. May potential na dumagdag yung idadagdag namin, magpapataw kami ng minimum when a domestic worker increases his or her skill set. Kung dati nag-aalala ang mga domestic workers sa kanilang kalusugan, pero dahil sa Enhanced Reform, libre na nilang mapapangalagaan ang kanilang kalusugan, kukunin ng pondo sa Action Fund ng ahensya. So ang first phase muna is voluntary. Kung sino ang gusto magpa-annual medical, yun ang pauunlakan na. Para matiyak na maayos ang kalagayan ng mga nagtatrabahong Pinoy na domestic helpers sa ibang bansa, inulunsad rin ang Kumusta Kabayan Digital Welfare Monitoring System sa ilalim ng Enhanced Reform kung saan makakatanggap sila ng isang Kumusta email mula sa OWA. Tinatayang nasa 100 hanggang 150 na personnel ang tutugon sa mga sagot ng OFW sa mga email. It takes, I think meron namang identification marks dun sa email that will show na legitimate government entity. But part of recognizing the emails and our Kamusta Kabayan efforts is also announcements like this. Mandatory na rin ang video conferencing ng employer at ng OFW bago ito pumirma ng kontrata at umalis ng bansa. Tinawag ito ng ahensya na Know Your Employer Protocol. Kasi sa ngayon, umaalis yung domestic worker nang hindi niya nakikita o kilala yung pupuntahan niyang employer. Allow the worker to bring direct knowledge of job duties, workplace conditions, household composition, rest periods, and accommodation. Ayon kay Kakdak, ito ay maipatutupad 6 na buwan mula ng lagdaan ang nasabing patakaran na Enhanced Reform for Filipino Domestic Workers. Ang 3 pang kasama dito ay matagal nang ipinatutupad ng ahensya. Batay sa tala ng DMW, 100,000 hanggang 200,000 na mga Pilipino ang umaalis ng bansa para magtrabaho bilang domestic workers. Katumbas ito ng 20 hanggang 30% mula sa kabuuan bilang ng mga registered OFW sa buong mundo. Guys, eto na ang simula na narinig na ng ating gobyerno sa pangunguna ng Department of Migrant Workers ang hinihiling ng maraming OFW na taasan ang kanilang sweldo. At talagang napapanahon na ito. At guys, take note.
Talagang may papatupad ito dahil government to government ang magiging usapan. At sana kapag naaprubahan na ng host country ang panukalang ito ng ating gobyerno, ay dapat gumawa sila ng statement na nakasulat sa English at Arabic, lalo na dito sa Middle East, para hindi na kailangan makipag-usap at magmakaawa ng mga manggagawa or mga household workers para sa dagdag sahod na ito. Ipapakita na lang nila ang papel para maunawaan ng kanilang mga employer. At sana nga ay maipatupad na ito sa lalong madaling panahon. Pero guys, take note para lang sa masumasahod ng $400 ito na gagawin ng $500 Hindi yata dito kasali yung sumasahod na ng lampas dito. So ang $500 ay katumbas ng 28,000 pesos ayon sa update or sa post ng DMW. So 28,000 pesos kung sa dirham ay nasa 1,800 to 1,900 dirham yan. So kung sumasahod kayo ng 1,500 ay automatic na dapat maging 1,900 dirham na ang sahod nyo. Maghihintay pa tayo ng advisory at anunsyo kung magkano ang exact na amount.